Asignaturang Pilipino. Ngayon, bago tayo magsimula, maaari bang tumayo ang lahat? At tayo ay mananalangin. Panginoon, pinupuri at sinasamba ka namin. Salamat sa panibagong araw na itinagkaloob mo. Salamat sa mga biyaya na patuloy mo hinihintay. Salamat sa pagkakataon ko na kami ay hindi matutuwa. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Tulungan mo kami na magkaroon ng bukas na isip at puso upang lubos namin maunawaan ang aming patuloy sa araw na ito. Bigyan mo pa kami ng karunungan na sa ganoon ay magamit namin ang mga ito sa amin. Salamat po muli at ikaw na lang ang maluwalhati sa mga nagagawa na aming napagkakaroon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago tayo magsiupo, magkakaroon muna tayo ng pampasigla. Ang gagawin nyo lang ay gayahin ang nasa video. Salamat sa inyong partisipasyon. At ngayon, maaari na tayong magsiupo. Ay magpatuloy sa ating aralin ay mag-check muna tayo ng attendance. Say yes kung nandito ang ikatawa. Aliana Princess R. Sopra. Remilene Yo Olivar. Janelle Dapitan. Rex T. Bonete. Yes. Reynold C. Ramo. Yes. Kelvin N. Paneda. Yes. Jumari Umahe. Yes. Margie T. Mauring. Laika C. Banyok. Yes. Unim Juanmig de la Piña. Yes. Jules Christopher F. Mauring. Yes. CJ M. Latorsa. Yes. Okay, salamat sa inyong partisipasyon. At ngayon, bago tayo patuloy sa ating aralin, ay magkakaroon muna tayo ng pagpanood ng alituntunin na dapat ating sundin. Ang gagawin nyo lang ay makinig sa video. Bago tayo magpatuloy sa ating bagong aralin, ay tatanungin ko muna kayo kung ano ang ating nakaraang tinalakay. Ano nga ba ang ating nakaraang tinalakay? Yes, Miss Remilin. Ano ang ating nakaraang tinalakay? Alamat. Okay, sino ang magbibigay dito kung ano ang meron sa alamat?
Ikaw. Mga pinagmulan ng bagay-bagay. Ano ang mga elemento nito? Magaling. Ngayon ay magpapatuloy na tayo sa ating bagong aralin. Sa tingin nyo, ano kaya ang ating bagong aralin? Bago tayo magpatuloy sa ating bagong paksa, ay ating munang aalamin kung ano ang ating mga layunin ngayong araw. Pakibasa. Masasagot ang subukan na kapangyarihan sa kwento. Nangalanan ng mga bahagi ng aming kapag-aralan ito. Ngayon, meron na ba kayong ideya kung ano ang bagong aralin? Ang ating ay tungkol sa kwento. Sino dito ang merong ideya sa kung ano ang kwento? Wala pa? Pakibasa. Ang kwento ay isang ng pagpasaysayan ng mga nangyayari sa lahat ng imahinasyon at nagkakaroon ng katauhan at kawalan ng isa tumutok ay mula ng kwento magaling mahayo namin kwento at bigay ng kaliyahan sa alaman ng mensahe sa mga mambabasa. Okay. Ang kwento ay isang panitikan na meron na isang naratibong panitikan na nagbibigay ng mensahe at nakakapulutan ng isang aral. Meron tatlong bahagi ang isang kwento. Ang una ay pagsisimula, ikalawa ang gitna, at ang huli ay ang wakas. Pakibasa ang una. Pagsisimula, ito ay bahagi kung saan ipinanilala ng mananaying kauwan, lugar, ang suliranin ng mga sintro, ng kwento, nagagalala ng simula ako ng karoon ng teksto ng kanina, ang mundo ng kwento. Mula ay dito kung sa English pa ay dito yung ini-expose yung kung ano ang kanyang tema, kung ano ang kanyang ang flow ng kwento at ipinapakilala ang mga pangunahing tauhan, lugar at suliranin na magiging sentro ng kwento. Ang ikalawa naman ay gitna. Pakibasa Mr. Rex Bonete. Maaari mo bang tulungan si Rex, Miss Remilin? Basahin. Kalakasan ng boses. Ito ang bahagi kung saan unti-unti nagbubuo ang kompetisyon o suliranin. Dito nilalabas ang mga pangyayari at pagkaganapan na nagbibigay ng takbo sa kwento. Ang gitna ng pagbibigay linaw sa suliranin at ipapakita kung paano nilalabanan ng pangunahing tauhan ang mga hamon. Okay. Ano nga yung ikalawang bahagi ng kwento? Gitna. Ang gitna ay dito na nalulukit yung mga pangyayari kung saan dito ma-conclude kung ano ang wakas ng kwento. Ang pangatlong bahagi naman ay ang wakas. Nakibasa sa lahat. Wakas, salamat sa Lord. Ang kanya ng kalintuan, pinabasa ang bahagi ng Injil ng kwento dito sa luwas ng kawalan ng kwento ng kwento at pagkakailangan ng inahan ng kanyang pagkakalaang pagkakisa sa laban at pagkakapurong sa inang sunod sa kaalit na buhay at nabas ang suliranin. Okay. Ang tatlong bahagi naman sa isang kwento ay ang wakas. Ang wakas, dito na nalaman kung ano ang pagre-resolba ng mga tauhan, ang mga bida sa kwento, kung ano ang mga sitwasyon na kanyang susuliranin. Ngayon, dumako naman tayo sa mga elemento ng kwento. Ang unang bahagi ng elemento ng kwento ay ang tauhan.
Pakibasa ng sabay-sabay. Ang mga person na nagkaroon ng bawat tao ay may sarili personalidad sa kwento, motivasyon at apel ng pag-ugnay ng kwento. Okay. Ang tauhan ay ito yung mga gumaganap sa isang kwento. Ang ikalawa naman ay ang tagpuan. Ang lugar ay pamigilan doon sa kalaganap ng kwento. Okay. Ang tagpuan ay dito na gaganap ang isang kwento o ang mga pangyayari na nagaganap sa kwento. Ang ikatatlo naman ay ang suliranin. Ang kamanay na mga pagpapagayan ng mga tao sa pagkakawin sa kwento at nagagawa ay kwento ng kwento sa kanyang sulat sa kanyang. Okay. Ang suliranin naman ay ito yung mga kinakaharap na mga tauhan na mga katulad ng problema at paano ito masare-resolba. Ang ikaapat naman ay ang pangyayari o plot. Ang kasunod-sunod na pangyayari ng kwento pero ang ginagawa kasalanan ng Ang pangyayari o plot o banghay sa Pilipino ay ito yung nagbibigay ng takbo sa kwento o ang flow ng isang kwento. Ang ikalima naman ay ang nilalaman o tema. Pakibasa. Okay. Ang tema, ito yung mga katulad ng aksyon o komedya. Ito yung tema ng isang kwento. Ang ika-anim naman ay ang tono. Ang pagdaan ng mga konspira na sinamayan ng pagkakas sa pagkakas ng mga ay maayang nagagaya sa labon. Ang tono naman, ito yung nagbibigay sa atin ng ideya kung ito ba ay masaya, malungkot, o katakot-takot na pangyayari. Ngayon naman ay meron tayong babasahin na isang uri ng isang kwento. Isang halimbawa ng kwento. Okay, bago tayo magsimula sa pagbabasa ay sana ay magkaroon tayo ng unity at magbasa ng sabay-sabay. Ang babasahin nating kwento ay si ang Pagong at ang Magsing. O sa Ingles ay The Turtle and the Monkey. Ngayon, magsimula na tayong bumasa. Minsan ay may dalawang magkaibigan sila si Pagong at Masing. Si Pagong ay mabait na matulungin, ngunit si Masing ay taus-puso ng palabiro. Isang araw nakita sila sa isang puno, saging at ang pag-isipan nila itong natin. Pinutol nila ito sa dalawa. Sa akin itaas na bahagi at tutuwang sabi ni Masing, dali-dali nitong kinuha rin ang itaas pastel ng bayan. Nahahari ang masakit. Lalaki ang puno at gawin. Dahol sabi ni sarili, walang nagawa si Pagong kundi magbigay ng mga kaibigan dahil ikalat ang mga pagkasain. Inuwi nito nila yung pastel at saan may nagsang mga ugali na lahat ito nabuhay ang tao. Ako na lang magbabasa para. Kamusta ang naitanim mong puno? Tanong ni Pagong kay Magsing nang minsan silang magkita. Natuyo at namatay din kaagad. Sabi ni Magsing, ang sa iyo, anong nangyari? Tanong nito. Nabuhay ang puno ko at namunga pa ng maraming saging. Hindi ko nga lang makuha ng bunga dahil masyadong mataas, sagot ni Pagong. Gusto mo bang tulungan kita? Ako na ang kukuha pero hati tayo sa bunga. Sabi naman ni Magsing. O sige, tugon ni Pagong. How is... Inakyat ni Magsing ang puno ng ngunit nang nasa itaas na ito ay ayaw niyang bigyan ng saging si Pagong. Magsing, hati tayo sa mga saging. Ibigay mo sa akin ang iba, pakiusap ni Pagong. Ayaw ko nga. Sa akin lang ay kulang pa ito. Pag-aasar na wika ni Magsing. Patuloy ni Magsing na inubos ang mga saging. Si Pagong naman ay nanguha ng mga tinik at inusok sa puno ng saging.
Naisip nito bigyan ng leksyon ang kasakiman ni Matsing. Pagbaba ni Matsing ng puno ay natusok ang mga paa nito at mga kamay sa mga tinik. Galit na galit ito kay Pagong at hinanap niya ito. Magbabayad ka sa ginawa mo, Pagong. Pero dahil mabait ako ay papipiliin kita. Anong gusto mo? Bayugin kita sa lusong o itapon kita sa ilog? Galit na wika ni Matsing. Bayuhin mo na lang ako sa lusong, sagot ni Pagong. Binitbit ni Matsing si Pagong at tinapon ito sa ilog. Masayang-masaya si Pagong at pangalawang tahanan nito ang ilog. Matsing, hindi mo ba alam na ako ay marunong lumangoy? Wika nito palayo sa galit na si Matsing. Matalino man ang Matsing, maiisahan din. Wika ni Pagong sa sarili. At diyan nagtatapos ang ating kwento. Naman, ano ang mga natutunan nyo sa ating aralin? Sige, ikaw. Ang isang kwento ay isang malatibong panitiran. Okay. Ano nga ba ang meron nakapaloob sa kwento? Tulad ng mga bahagi. Ano yon? Yes, Mr. Riggs. Okay, salamat. Ano yung mga elemento ng isang kwento? Ikaw. Ang elemento ng kwento Ang ang elemento ng kwento ay taon, ilalaman o tema, tungkol. Okay. Yun nga. Salamat. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng gawain o isang pagsusulit. Tara na, tukuyin. Maganda ng isang buong papel at magkakaroon tayo ng pagsusulit. Ang gagawin nyo lang ay sagutan ang 5 katanungan na nakapaloob sa ating PowerPoint. Nakahanda na ba lahat? Sige. Okay, handa na ba ang lahat? Opo! Ayun naman ay ating susugutan ang mga katanungan. Sagutan ito ng mahinahon at huwag niyong bilisan. Bibigyan ko lang kayo ng 5 minuto para sagutan ang mga katanungan ito. Tapos na ba ang lahat? Okay, hintayin muna natin yung mga hindi pa tapos. Hintahimik na tayo para hindi tayo makapag-istorbo sa iba. Zone.
Tapos na ba ang lahat? Okay. Ngayon ay magwawasto tayo sa inyong mga sagot. Mag-exchange paper sa inyong mga katabi. Exchange. Gawin ito ng tahimik. Write corrected by sa inyong mga sasagutan ng papel. Inyong correction. Okay, handa na ba makinig? Opo. Sa tingin nyo, ano ang sagot sa unang tanong? Ano ang tawag sa unang bahagi ng kwento? Ha? Ngayon, handa na ba makinig at magsagot sa inyong mga sagot? Opo. Sa tingin nyo, ano kaya ang sagot sa unang tanong? Ano ang tawag sa unang bahagi ng kwento? Taas ang kamay sa mga gustong sumagot. Okay, Rex. Ano? Okay, tama. Simula. Ikalawa, ano ang tawag sa gumaganap sa kwento? Sige, ikaw. Tauhan. Correct. Sa ikatatlo naman ay ito ay ang konklusyon ng isang kwento. Sige, ikaw. Wakas. Tama. Iwasto nyo ang mga papel ha. Pang-apat, ano ang tawag sa lugar ng pinangyarihan ng kwento? Sige, ikaw. Ano? Maaari bang tumayo at sumagot? Tagpuan. Tama. Sa ikalima naman, ano ang tawag sa pamulat ng kwento ng panood na binasa? Sige, ikaw. Tumayo ka at sumagot. At nakasalang Moses. Ang pagong at ang natsing. Tama. Ngayon, itala nyo ang mga score na nakuha nyo at ipasa sa harapan. Okay. Ipasa nyo ito sa harapan ninyo. Karamihan sa inyo ay nakakuha ng matataas na puntos para pagkain ang ating mga sarili. Ngayon, salamat sa inyong partisipasyon at dito tayo magtatapos. Ako nga ulit si Donald O. Salitaga at magandang hapon.